Okay mga ka-OFW, saan aabot ang $10 natin dito sa Singapore? Alam ko mga ka-OFW, medyo mahirap paniwalaan na may maaabot itong $10 natin dito sa Singapore. Pero susubukan ko mga ka-OFW sa abot ng aking makakaya. Andito tayo ngayon mga ka-OFW sa may Chinatown. Kasi susubukan nating gastusin itong ating $10 at kung ano ba ang mabibili natin dito at gaano kadami yung mga items na pwede nating mabili dito sa $10. So papasok tayo dito mga ka-OFW. Ayan, itong building na to. Okay, dito tayo sa may second floor nitong building na to mga ka-OFW. Dito sa store na to. Ayan, Overseas Emporium. Hindi po natin yan pinopromote ha. Pero susubukan natin kung ilan ang mabibili natin dito sa halagang $10. Una kong kukunin ito mga ka-OFW, nasa 90 cents. Okay, mind you mga ka-OFW, yung bibili natin dito, yung magagamit natin ha, at yung makakain natin. Okay, susunod nating bibilhin mga ka-OFW, ito. Itong mini French bread, nasa $1.50. Ayan, ilang piraso to? Hindi ko mabilang pero medyo madami. So 150. Ayan. Alam nyo mga ka-OFW, sobrang challenge talaga pagkasyahin yung $10 dito sa Singapore. Pero I'm trying. Susunod na kukunin natin mga ka-OFW ito. Itong mais na to. Malagkit to ng mais eh. Nasa $1. Ayan. Pero alam nyo sa totoo lang talagang challenge mga ka-OFW. Pagkasyahin itong $10 dito sa Singapore, tingnan nyo, 3 piraso pa lang nabibili natin. Okay, bayaran na muna natin ito mga ka-OFW. Okay, $3.40. Another receipt? Okay, thank you. Okay mga ka-OFW, ang naiwan sa pera natin, $6.60. Good luck. Lumabas muna tayo doon sa building mga ka-OFW kasi minsan nakaka-frustrate. Gusto mong pagkasyahin yung $10 pero mahirap talaga mga ka-OFW. Pero andito muna tayo sa labas. Hanap tayo ng pagkain na na mura mga ka-OFW. Dito tayo pekila. Ito yung kukunin natin mga ka-OFW. Ito, ice kachang. 180. Tapos sa tabi pala may nagbebenta nito mga ka-OFW. Nakalimutan ko ng pangalan yan pero masarap yan. So ganun nila ginagawa yung kanilang ice kachang. Para pala itong halo-halo sa atin mga ka-OFW. Yan o. So, lalagyan nila ng mga syrup yan mga ka-OFW. Tapos nilagyan niya din ng gatas. Ayan o. Okay, hanap tayo ng pwesto. Actually mga ka-OFW, lang talaga siya ice, tapos nilagyan ng syrup. Tapos yung sahog niya lang talaga na natitikman ko dito ay itong black beans. Tapos merong jelly, ayan o. A few inches later. Okay mga ka-OFW, naiwan sa pera natin $4.80 na lang. Tapos naisip ko mga ka-OFW, ang hirap na i-budget ng $4.80. So napagdesisyonan ko na ulam na lang ang bibili natin sa natitirang pera. Okay? Pero ang sinasabi natin dito mga ka-OFW, although may kamahalan nga dito sa Singapore, meron din namang mga mura talaga din dito. Kung gusto ninyong makatipid, yung $10 ninyo, pwede yan sa value dollar. Ang dami dyan, mga presyong $1, less than $1, $2. Marami kayong mabibili pag nagpunta kayo ng value dollar mga ka-OFW. Etong desisyon ko sa buhay ngayong araw, maling desisyon to. Hi, chicken? This one, no rice, no rice. Yeah, tapaw. Okay, so bibili na lang tayo ng ulam mga ka-OFW, isang chicken. Tapos eto, hotdog, tapos merong parang saging mga ka-OFW. Tapos itong toge. Check natin kung magkano mga ka-OFW. So ang presyo mga ka-OFW, $3.50. Okay, thank you. So meron na lang tayong $1.40 mga ka-OFW. Alam niyo kung saan natin gagastusin to? Dito This one.
you. Alam niyo na ha. Pero alam niyo mga ka-OFW, hindi na masama ha. Marami na tayong nabili sa $10. Yun nga lang, kung ikukumpara mo talaga sa JB Malaysia, mas marami doon kesa dito. Pero okay na to.